na ako mahal ng Panginoon dahil di po nagtagal, Timano, binigay niya po sa akin yung kagalingan. Yung mga hindi po nakaalam, nung ako po ay ma-stroke, ito pong mata ko nito, dati po, duling na duling. At saka po, may NGT po ako sa ilong dahil po nag-lock po yung aking lalamunan. At saka po, sinisinok po ako, tumutulo yung laway ko, kaya po may dala-dala akong lalagyan ng laway. Saka tissue, pag po tumutulo na, pinapahiran ko po at nilalagay ko po rin sa aking lalagyan. Alam niyo po, napakabait talaga ng Panginoon Diyos dahil po, na-stroke po ako February, July po naging CAPS na ako. Nadama ko po, noong ako po minsan yung pamaking ko, para pong may problema sila, nagdaan po sa tapat ng bahay namin. Para pong umiiyak. Sabi ko po sa dalawang pamaking kong babae, tinatanong ko po kung ano yung nangyari. Hindi po sila kami po. Tapos po, kasunod nila yung amain nila. Doon ko po tinanong kung ano yung, ba't umiyak yung dalawang pamaking ko. Sabi po nung amain, wag daw po akong makialam at pinagmumura po ako. At saka ako daw po, munti ko na siyang patayin dahil po nung ako nagmamaneho, para pong nagipit siya, narampas siya, muntik na po siyang maaksidente. Di ako nga po, medyo mahina pa katawan ko noon at saka umiikot pa yung paningin ko. Nakapagsalita rin po ako sa kanya ng hindi maganda. Pero ang kabaitan po ng Panginoon Diyos, Timano, nadama ko sa aking isipan na kasalanan din yung ginawa ko. Kaya po nung ako'y pumunta rito, punta po ako sa adoration, nanghingi po ako ng tawad sa Panginoon na sabi ko, Ama, patawad po, nakapagsalita po ako sa kapatid ko ng hindi maganda. Alam niyo po, napakabait talaga ng Panginoon. At Timano po, pinadaman niya sa akin kung paano pagmamahal ang ginawa niya. Nakaluhod po ako, nung tumayo po ako. Pag-ikot ko pong ganon, meron pong Timano sumalat sa mukha ko. Di pumikit po ako. Sabi niya, mahal na mahal kita anak. Sabi niya, napakapalad mo. Sabi niya. Tapos po, pinindot niya po, hinaplos niya po yung lahat ng masakit sa akin. Itong mata ko nito, itong kabiyak ng kamay ko nito, katawan, pinipindot-pindot po. At mahal na mahal daw niya po ako. Damang-dama ko po talaga na ang Panginoon yung mahaplos sa akin. Noong pong dumilat ako, natanong ko po, alagad. Yung pong alagad na yun, ginamit ng Panginoon Diyos para ipadaman niya sa akin yung pagmamahal. Kaya po, naiyak po ako noon. Ngayon po, siguro po, napansin nyo, ako nakasalamin. Kasi po, noon po na ako na-stroke, wala pong pakiramdam tong mata ko nito. Yung kabiyak po nito, walang pakiramdam. Tsaka po yung isang kamay ko, di po na itataas to. At saka po yung paa ko, hindi na ilalakad. Kaya po, mabuhay ako. Tsaka po itong kabiyak ng katawan ko nito, kahit po kurutin yung ganon, walang pakiramdam. Buong bula po talampakan, hanggang dito sa melaig nito, kung mabila po rin sa tenga sa kabiyak ng mukha ko. Ngayon niyo po, napakabait talaga ng Panginoon. Damang-dama ko po talaga na mahal niya ako dahil po ngayon, kumikirot na po yung mga mukha ko nito, para po tinutusok ng karayom, kinukuryente, dahil po sabi po ng mahal na apo, yun daw po ugat na namatay nun, nabubuhay na ngayon. Kaya po yung mga katawang kunere, kumikirot. Kaya po kanina, nung ako nagsasayaw rin pinaakit po ako ni Tata Ampiong. Muntik po ako masusub dahil po, pag po pala tayo merong depressed sa mata, parang mabuhay tayo. Tsaka mabigat ang aking mga paa. Dahil po nga yung mata ko, talagang medyo malabo. Medyo po minumuta. Ano nga pong minsan, isang gabi sinusundo ko po yung anak ko sa SM. Tatrabaho po sa SM. Noong pong pauwi na kami, nagsara po yung, para pong merong nagsara sa mata ko, na nung iniyat ko pong gano'n, wala po kong matanaw kung hindi puro puti.
Kaya po mula sa Roque hanggang doon sa amin sa bahay pare, sa Bukana, nakapikit po akong ganun dahil po mahapdi yung mata ko. Pinatignan ko po sa Apong Kunching. Sabi ko, Apo, masakit po yung mata ko nung tignan niya po ganun, sinabi niya na, ay, parang may tumakip. Sabi niya ganun. O sige anak, papatakan mo kay, doon po sa alagad niyang si Kuan, yung pong pinsan niya, yung pinakaalalay ni Apo. 9 na araw pong pinatakan, naka-4 na araw pa lang po, nagliwanag na yung mata ko. Kaya lang po, hindi pa, ngayon po, okay na po, maliwanag, kaya lang, minumuta siya. Kaya po, nakasalamin ako na, hiya po ako na makita minsan may muta Napakabait po ng Panginoon Diyos. Dahil po sa napakadaling panahon ako po talagang damang-dama ko po na magaling na po ako. Kanina nga po si kapatid na Mencio dinalo ko po rin sa ginuguwardyahan niya. Nakabike po ako. Yun po kalakasan pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Dati po hindi ako nakapagbabike. Ngayon po nakapagbabike na ako, nakakating na ako ng malayo. Kaya po sa ating pong mga pasyente, sa mga na-stroke, na kung meron man pong na-stroke dito, magbata lang po tayo. At saka isuko na po natin yung mga pride natin. Dati po Komo nga po ako driver po ako ni Boy Bailon, Engineer Bailon. Ako po yung personal driver niya, ma-pride din po ako noon. Pero marami po ako nakakasama ng loob, pero nung ako po mapunta rito, sinuko ko na po sa Panginoon at yung pong mga nakasamaan ko ng loob, isa-isa ko pong pintahan at nanghingi po ako ng tawad. Kaya po, Antimano, nadama ko na pinagaling na ako ng Panginoon. Kaya po, maraming salamat po sa Panginoon at sa mga alagad sa tinutulungan nila ako sa pagdadasal na tuluyan akong gumaling. Maraming salamat po. Salamat po. Gaya rin po ni Caps, konting pagbabahagi lamang po. Gaya niya rin po, na-stroke din po ako, kaya po ako napadako sa lugar na ito. Pero pinasasalamatan ko po yung karamdaman na yon dahil kung hindi po sa karamdaman ko na yon, wala po ako sa inyong harapan ngayon. Ang susunod pong magbabahagi ay ang aming mother of the house, si Mami Maris. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito, binigyan mo ako ng pagkakataon upang magbahagi ng kabutihan at kahiwagaan mo sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik ng iyong mga aral upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon, gaya ng sinambit ni kapatid na Merna. Kung ninamnam niyo po yung awit niya, naku, Diyos ko po, talaga naman. Nakaka-inlove. Ano po? Subalit habang umaawit po ang aking kapatid at sinisinyasan ko po si kapatid na Lynn, masyado po ako excited sapagkat doon sa lirik lang ng awit na yon, kung inyo pong susundan at hihingi po kayo ng kopya, parang humihingi na kayo ng kapatawaran sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po kahapon, wala po kami kahapon at kami po ay nakiramay sa aming isang kapatid sa Ilocos. At napakarami pong kaukulang hiwaga na pinasilay. Bago po ako tumungo sa tema, nais ko lang pong ilahad sa inyo ang katotohanan kung paano ang isang Apo Kunching kapag nakasibilyan. Amen po ba yun? Alam niyo po, ito lang ang higit kong nasuri sa bawat araw na magkasama po kami sa isang sasakyan, kung paano pong sinasambit sa tuwina ng Banal na Espiritu sa harapan. Dahil tao lang ba ang nakikita nyo at hindi nyo nakikita yung nagsasalita sa inyo? Kundi tao lang, kaya hindi naniniwala ang tao. Maniwala po kayo, kahit sa pandaman nyo'y tao. Subalit may Diyos na nagtiwala sa Kanya, maniwala pa rin kayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Nang kami po ay naglalakbay, patungo po sa Ilocos, nakasakay po kami kay kapatid na Jojo sa Caps, kay Caps. At napakabilis po talaga niya magmaneho.
kapag ganun po ang pagmamaneho ng isang driver, andun po yung hindi ko talaga maikurap ang aking mata. At bawat pag dinadaanan, lalo na madilim, nakadilat po talaga yung mata ko. At parang yung action na parang ako yung driver, parang sa isip ko lang na parang gustong ipreno o hindi. At nung mga oras po na yun, siyempre po ang mahal na apo, basta ikinampay po niya yung kanyang kamay, may mararamdaman ka pagkasama po siya. At ito po yung nakaantig po sa puso ko, nung patungo po kami doon, nais ko lang po ibahagi sa inyo at kanina ko lang po na pagnilayan lahat at binigyan ako ng mensahe ng ating Panginoon. Simula pong ako ay nagkaroon ng karamdaman, itong kanan ko po, nasasambit ko kay Mami Beth na ito ang nagka-depresya, yung kanan ko. Kapag ako po ay naglalakad, nararamdaman ko po siyang namamanhid at madaling mangalay, maging ang kanan kong kamay. Nung time po na yon, papunta na po kami doon, sabi po ng mahal na apo sa akin, kapatid, maaari ba akong humiga dito sa lap mo? Sabi niya, may unan po siyang dala. O sige po mahal na apo, sabi ko mahiga po kayo. Siyempre mahaba po ang biyahe, ano po, ginaganon ko po yung paa ko. Sabi ko, bakit hindi man lang namanhid yung aking paa? At siyempre po kayo, nasubukan niyo pong mahiga sa inyo, kahit sinong sa kapamilya niyo, parang mabigat, di ba? Alam niyo po ba, sa haba po ng biyahe na yun, nakahiga ang mahal na apo dito sa lap ko, hindi ko po naramdaman na may nakahiga sa akin. Pakiramdam ko lang para siyang papel, na ginaganon ko po yung aking paa, hindi man lang ako nangalay, hindi ako namanhid. At inaisip ko na, ganun lang pala siya kagaan kapag dinala mo. Ganun po ang naisip ko. At nung pauwi na po kami, nagkaroon din ng pagkakataon na nahiga po uli siya. Kung ano yung naramdaman ko po, papunta doon at pabalik, ganun din po, parang walang nahihiga sa akin dito. Hanggang kanina madaling araw, dumulog po ako. Dumating po kami ay mag-aalas 12 na po. Dumulog po ako madaling araw. Ang sabi ko po sa Panginoon, Ama, sadya po ka akong napakasarap pakiramdaman, sapagkat nung galing po kami sa Ilocos, wala pong choir. Mami Beth, naka-sideline po ako, nag-choir po ako doon. Boy, babang Diyos! Kami lang po ang, sabi ko, isa pa, puputulin ko po muna yun ha. Una muna nagdasal na po, chaplet. Pagdating po namin ng Ilocos pala, doon balapit na doon sa lugar ng tutunguhan, sabi ko, mahal na apo, para nakikita ko po si kapatid, sabi ko, sinasalubong po tayo ng ngiti. Nakasando po siya na kulay brown at naka-spaghetti na dito po. Sabi ni mahal na apo, ako rin kapatid, tinatawag niya ako, apo, kain na po. Alam niyo po, pagdating po namin doon, yung picture po nakalagay doon sa ibabaw ng kanyang kabaong, kulay brown na naka-spaghetti. Buhay po ba, Diyos? At nag-choir nga po. Isa lang po yung na-notice ko doon. Huwag po kayo magagalit ha. Siyempre po walang choir. Ang choir lang po ay si kapatid na Arlene, si Bunso, tapos si Nanay Myrna, si Jacel. So sumali po ako. Kung lilingid po sa inyong kaalaman, choir din po ako dati. Na nung una-una pa lang po akong dumatal sa dakong ito, doon ko po na-notice na ang mahal na apo kahit naka-civilian at nagmensahe, walang nawala. Nakasutana at nakasibilyan. Kapag ang banal na espiritu ang gumamit sa kanya, isa lang yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nagbimensahe po ang mahal na apo, iba po yung aura niya. Parang aura po na nakasutana siya pag andito. At yung pag-awit po namin, na galing po dito sa puso, alam niyo po, parang pakiramdam po namin, napakabulto po ng boses namin, na sabi ko nga, nako, nagbiro pa ako kay Padre Myrna. Sasabihin ko kay guro, kahit pala walang practice, kapag sigad ang namayani sa puso mo, ang ganda ng boses. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At noon nga po, doon na po, sabi ko nga, ang mahal na apo, ano po, humiga sa lap ko. Ito na po ang mensahe. Kanina po idinatal, anak, pag nilayan mo kung paano kung pinagkaloob na ang apo kunching mo ay makapiling mo at nahiga dito sa lap ko. Ang sabi ko sa Panginoon, Ama, bakit po napakagaan niya? Bakit parang hindi tao yung nahiga sa akin? Na hindi ko naramdaman yung manhid, hindi ko naramdaman yung pagkangalay ng aking lap. Alam niyo po ang tinura ng Panginoon, anak, yan ang patotoo ko sa inyo, na ako'y walang laman at buto. Ako'y magaan kung ako'y dadalhin lamang ng tao. Subalit bakit hindi nga ako matanggap ng tao?
Samantalang kung gaano kabigat ang tao, sa kagaanan kong ito'y nadadala ko sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po pala, mga kapatid. Siyang lumulukob at dahil wala kayong nakikita. Subalit, bakit nga ba nagagawa ng tao na kapag nakita na kasibilyan, tinitreat lang nila na parang taong-tao. At kapag pagtalikod, walang habas kung ano yung sasabihin para libakin o dili kaya. Alam niyo po mga kapatid, ito po isang babala. Huwag po nating bigyan ng hatol ang mga taong ginagamit ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Lalo na ang ating mahal na Apo Kunching, na muli pinatunayan ng ating Panginoon kahapon po na